Magandang hapon po uli sa lahat. Happy Holy Sabbath. So, isang napakagandang Sabbath po na ibinigay po ng Panginoon po sa atin. By God's grace po, kasi ako po ay hindi talaga Tagalog, pero gusto, sa awa po ng Panginoon, gusto po ang lahat ay sumunod or yung focus sa aking ipagsasalita dahil ito po ay napaka-importanting pag-aaral. Dahil tayo po ay mag-aaral sa topikong sanctuaryo. So I think almost lahat, bakit tayo nasa reformation? Dahil po una, isa din po sa sanctuary. I believe po lahat naman ay naano dito sa sanctuary. Pero hindi man lahat, pero ay almost majority alam natin yung sanctuary. Pero kaya ko nga rin, hindi ko rin talaga na napag-aralan pa ng mas malalim, pero yun mula yung pinapahayag ng Panginoon, yun mula yung maibibahagi ko po sa inyo, sa inyong harapan po ngayong hapon. So bago pang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang banal ng tahanan, nasa mga langit po kayo. Muli Ama, nagpapasalamat po kami ngayong hapon na inyo po kaming ibinalik dito sa pagtitipon sa dito po sa lugar na ito, na kung sana kami po ay magpapatuloy sa pagbulay-bulay ng inyong mga salita, pag-worship po dyan sa inyo. Tulungan niyo po Amang bawat isa na makinig po ng mabuti, lalong-lalo na po Ama, na ako yung gagamitin ngayong hapon na ipahayag ang iyong mga salita, lalo po itong sanctuary doctrine na kinakailangan din namin maintindihan in these last days. Kami po ay hindi maligaw na landas at maigay niyo po kami ng tama sa iyong diyan po sa iyong paanan. Maraming salamat Ama sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming hinihiling. Ibusip po yung banal na Espiritu na siya pong mag-guide po sa amin, na maintindihan po namin ito ng lubos at na maunawaan namin at hindi man madaling maunawaan, at least po Ama, may recall po ito sa araw na kailangan magamit po namin kung meron pong darating na mga confusion o anumang bitag ni Satan na kami po ay mawala sa aming pananampalataya. Maraming salamat po Ama sa pakikinig. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, sinasabi po dito, mga kapatid, what is the key to unlock the mystery of the disappointment of 1844? Ito ay lang po muna kapatid, mga short testimony lang po, na testimony po. Bago ko po ito actually ginawa, nagdasal po ako sa dito yung mababasa yan mamaya. Kasi nabasa ko kami ng asawa ko, nag-worship kami, tapos ang devotional na na-open namin, sinasabi doon, basta sinasabi doon na yung sanctuary daw ay kinakailangan nating maunawaan or maintindihan para po maintindihan po natin yung kalooban po ng Panginoon. Napaka-importante po daw natin na saliksikin or pag-aralan dahil po yun yung daan ng Panginoon na para tayo po ay hindi maligaw sa ating pananampalataya in these last days. So kaya naman po ito po yung ating pag-aaralan ngayon. So ang tanong po dyan, what is the key to unlock the mystery of the disappointment in 1844? Okay. Dito po sa Great Controversy 88, 423, paragraph 1. The subject of the sanctuary was the key which unlocked the mystery of the disappointment of 1844. It opened to view a complete system of truth. Pause muna tayo dyan. So ano po yung sinasabi doon sa kanina, yung question, what is the key to unlock the subject of the sanctuary? So dahil yan po yung susi, so kinakailangan pala talaga natin na maunawan or malaman kung ano po itong sanctuary. So yan po yun. Dahil ito po ay it opened to view. Bakit? It opened to view a complete system of truth. Kompleto na po. Sa palagay niyo mga kapatid, bakit tinitira ni Satanas yung sanctuary doctrine? Bakit niya tinitira yung sanctuary doctrine? Sinong may idea na bakit tinitira to ni Satanas yung sanctuary doctrine? Alam niyo mga kapatid, alam niyo yung mga nag-build ng mga building, tapos, hindi na siya nag-build,
ginigiba na, merong na demolition na nagaganap. Saan palagay niyo po binobombahan yung isang building para lahat ma-down o ma-bar down? Sa taas or sa ground? Sa baba. For what purpose po? Dahil pag magiba na yung baba, automatic po yung taas, hulog. Di ba po? So bakit po tinitira ni Satanas yung sanctuary doctrine? Para yung ating pananampalataya, hindi tayo makatayo. So isa itong panawagan sa atin ng Panginoon na dapat talaga tayo magsalisi kung ano yung sinasabi dito sa sanctuary doctrine. Para maintindihan po natin this last days kung ano ating mga trabaho at as a Advent movement. It opened to view a complete system of truth, connected and harmonious, showing that God's hand had directed the great Advent movement and revealing present duty as it brought to light the position and the work for His people. So tayo po ay nag-aangkin na people po ng Panginoon, di ba po? So dapat po daw nating pag-aralan ang sanctuary doctrine. Kasi nga po, kung si Satanas nga, napakakaning, madulaon ba? Lagi niyang kina-counterfeit kung ano yung genuine. Kaya mapagmasib po talaga tayo. Prayer, be watchful and pray. Yun nga, sinasabi, watch and pray. So next po, sa Psalm 77:13, yun nga po sinasabi ko kanina, dahil isa po ito sa solid ground, na pundasyon po natin mga Adventist. Ano po sinasabi dito? Psalm 77:13, Thy way, O God, is in the sanctuary. So example po, meron po example. Kaya napaka-importante po itong sanctuary. Bakit po? Ito po yung daan eh. Yung sanctuary is, yun po yung daan. Paano po kung yung landmark or yung logo? Doon yung mga tao, doon naanad ba? Ano yung naanad? Nasanay. Doon na nasanay na, dito yung bahay ni Sister Aisa. Nang isang araw, pinalitan. Di ba dito yung basta may logo doon, winala. So anong nangyayari? Nako-confuse yung nagtatanong. Kasi nga, wala nang landmark, wala nang way. Thy way. Winala na yung doctrine na sanctuary. May nagdala man na sanctuary, pero hindi talaga naiintindihan kung ano yung sanctuary. Kaya ang nangyayari po, confusion. May confusion pong nangyayari. Majority po sa atin ng mga kahit ako po, nag-iingat po, kasi nga po, nababasa ko in the last days, sa Matthew 24 po, mag-ingat po dahil may maraming tumatayo sa harapan, nagdadala ng aking pangalan. Kaya dyan po ako, kung ganun po, Panginoon, bakit hindi po ako mag-aral sa aking sarili? Bakit hindi po ako makinig at pag-aralan kung ano yung sinasabi niya? Naku po mga kapatid, na napaka-importante po nating magsalisi, mag-aral sa ating sarili. Hindi po tayo tagapakinig lang. Di ba? Nakikinig lang, ang galing ng pastor na yan, magaling siya magsalita. Hindi po natin tinitake note ng mga sinasabi. Kaya pag uwi ng bahay, para tayong mga bright na ba, na, di ba sabi ng Panginoon, sinasabi doon sa 1 Corinthians 8 verse 2, na kung sino daw yung iniisip niya sa kanyang sarili, na siya ay may alam na, siya po ay wala pang alam sa kanyang sarili. Yung akala natin ba, alam na natin yung sanctuary, alam natin, pero hindi natin binabalik-balikan. Mawawala po lahat natin pinag-aaralan kung hindi po natin ito ibinabahagi po sa iba. I-share kasi kaligtasan po ito eh. At lalo na po sa ating mga sarili. Okay, next po tayo. So every soul who believes present truth, so sino pong naniwala dito na, sino naniwala dito sa present truth? Presente yung katotohanan. Anong mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Sa ating presente, bakit na tayo nagiging reformador? Dahil po sa present truth, di ba po? Every soul who believes present truth will be brought where he will be required to give a reason for the hope that is in him. Every soul. So lahat po tayo that believes present truth will be brought where he will be required to give a reason. So ito po yung mga kapatid. Bakit, i-required po tayo na magbigay ng ating rason kung bakit ito yung ating, bakit ganyan kayo? Bakit Adventist kayo? Or bakit hindi na kayo kumakain ng ganyan? Yung yung presenteng nangyari sa ating pananampalataya ngayon. So, tatanungin po tayo, the people of God will be called upon to stand before kings. Saan po tatayo? Ano pong mafe-feel nyo pag tatayo tayo sa kings, rulers? Parang, di ba parang, kings, rulers, hindi basta-basta. So, ano kinakailangan para makatayo tayo? Di ba yun yung
lagi nating sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, ibigay niyo po yung banal na espiritu po sa akin, na makatayo po ako at ipaglaban yung ano yung katotohanan. Hindi lang ipaglaban ha, sa kabuhayan po talaga. Kasi hindi po natin may paglalaban yung katotohanan kung wala po tayong experience sa ating sarili kung ano yung katotohanan. So nakuha po mga kapatid? So the people of God will be called upon to stand before kings, princes, rulers, and great men of the earth. And they must know that they do know what is truth. Meron po akong isang example na lang po dyan mga kapatid. Alam niyo po, nung nag-aaral pa ako, second year college lang po. Second year college po ako. Noon po, nag-aaral ako sa doon sa amin, sa second year college. Kinuha ko po is BSBA, marketing, yung marketing management, yung yung major. Tapos, ako po yung kumukuha lang ng kurso na hindi ko alam, ng kurso kinukuha ko. Ang akin lang, makapag-college lang. Dahil sabi ko di ba sa testimony ko kanina, ako na siguro pinakabobo sa lahat ng bobo. Kumuha pa ng BSBA, hindi man marunong mag-divide, hindi marunong, math yan laging counting, accounting ba? Kasi nga po, kumuha ako, dahil yung barkada ko, kumuha man ng BSBA, so kumuha na rin ako. Ayun, alam nyo mga kapatid, nung time na may defense na, final defense, narelate ko talaga to. Paano na nga pala? Kasi narelate ko parang akong, ang malaki yung mga yung singot. Yung pawis. Kasi nga po, hindi man ako hindi ko man alam yung pinasukan ko. At yung final defense po, ma-relate mo na din siya in this last days sa Sunday law. Kasi po, patatayuin tayo sa hukuman. At kailangan nating sagutin ang mga hukuman kung bakit ganyan yung paniniwala mo. Bakit hindi ka Sunday keeper? Ito yung law, ba't ayaw yung sumunod? Anong ipinagmamalaki yung So, dapat kinakailangan nating malaman kung anong ating pinasukan. Ganyan yung mga kapatid. Nung time na po na final defense na po namin, nangyari po mga kapatid, wala talagang masagot. Yung mga bright man yung mga may utak yung mga, kasi nga, pumasok sila sa alam nilang kurso alam nila pinasukan, ako hindi. So, tag 5-5 kami by group, by 5. Tapos ang mga, yung mga matataas na mga yung mga teachers na pang regional, mga panelists yan, ganyan. Di ko nga alam yung panelists. Di ba, yan yung isang sinasabi ba, hindi ko alam, yung mga ganyan. Akin basta makapag-graduate lang ako na, hindi ko alam pagkatapos mong graduate, wala, akin lang makapag-aral, mag-graduate, okay na yan, makapagtrabaho, okay na. Walang sa buhay ba, walang tumong. Wala ko tumong, kasi nga, direction, okay. Okay, so yun po, na mahirap pong pumasok sa isang kurso na hindi mo alam yung pinasukan. Ang ending po, sabi ng Panginoon, in the last days, marami daw pong tao na Panginoon na madi-disappoint. Bakit po hindi nila alam ang kanilang pinaniniwalaan? At aside dyan, sila, para silang, na-discourage ba? Kasi hindi nga alam yung sasalita. Pero ang sabi ng Panginoon, may promise siya na siya na yung kanyang banal na espiritu, yun yung magtuturo kung anong isasalita. Pero hindi po niya ituturo yan kung tayo mismo hindi rin sa study. Hindi po yan magic na parang, tawag dyan. May tawag dyan Yung presumption. Presumption yan. Sinasabi natin na, pagdating ng araw na yan, ang Panginoon na mabahala na anong isasagot ko. Huwag na mag-aral. Kasi, kung may faith ka talaga sa Panginoon, i-acclaim mo na siya na yung patuloy lang tayo sa ginagawa natin yun, kaya siya naman lang pero wala tayong ginagawa. Ano pa mangyayari? Wala pong mangyayari pag wala tayong binabasa. Wala pa din po tayong pinag-aaralan at ina-apply sa ating sarili. So yun po yun. Dito sinasabi, they must know that they do not know what is truth. They must be converted men and women. So next, Bisaya yan. Okay, so tayo po ay magtutour sa sanctuary. So una po, di ba sa labas, altar of burnt offering. Within the courtyard next to the entrance of the sanctuary was the altar of burnt offerings. This altar was where sacrifices were made. And the fire in it was kindled by God, according to Leviticus 6:12-13. Sa 12, and the fire upon the altar shall be burning in it shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and shall burn thereon the fat of the peace offerings. The fire shall ever burning upon the altar, it shall never go out. So yan po yung altar of burnt offering na nangyayari po sa labas, sa courtyard. Na yung lahat nating isinusurrender ba? Anong sin na ating yun? Anong sin na ating isinusurrender ngayon? Yun po yung ating isusunog. Isusunog natin sa altar.
yun yung ano natin, yung mga kasalanan na gusto nating isabit na sa Panginoon, doon na natin ipapaano polish ba sa Panginoon? By, through the fire, na yung Panginoon yung magkikindel. So next po tayo. Sa Isaiah 53 verse 7, so di pa nga doon sa altar, saan po inano siya yung lamb? Sa altar. Doon po, di ba, doon po i-offer yung lamb. So si Christ din yun, represent. Siya yung siya yung priest na gumagawa, ang nag-symbolize din sa lamb, siya rin po mismo. So he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before shearers is dumb, so he opened not his mouth. So ito po yung mangyari, mga kapatid. Pag nag-submit na po tayo sa ating mga kasalanan, ano po yung mangyayari? Yung mga friends mo noon, na parang nakita nilang iba ka na, minsan ay, ako po, testimony ko po yung pagde-dress reform ko po, kasi ang nakita ng mga kaibigan ko noon is, iba talagang makita nila na noon na, manamit talaga ako is, dapat sexy talaga ba? Yun yung napagsanayan nila natingnan ako ba? Tapos dapat yung may pintal talaga yung mukha. Tapos nung nag-reformador na, yung pasataawan na Panginoon, nag-reform na po ako wala na po yung makeup, sa dress reform, andun na po yung yung struggle. Kasi po, hindi ako sanay hindi talaga ako sanay, parang nanay. Ano to yung ganyan ba, parang, I mean, yung nanay ba, yung matanda na. Yung matanda na ba, na yun yung isa na pero alam yung mga kapatid, yung sa Panginoon, sa iyo naman to So bakit ko isipin yung iba? Bakit ko isipin yung mga, para ka ng liba mo ng parang ibang-iba ka na, ganyan ba? So para sa akin, parang yun, bigat yun sa akin na, yung parang ang ego ko, pwede nga aros yun, kung hindi ko naintindihan yung word na Panginoon, pwede akong, kayo nga, tanggalin yung maskara nyo, kung sinong mas luspad sa atin, sinong mas, di ba, kung ang ego lang, paano? Pero hindi yun iniisip ko Ang sa akin ba, kung ano yung will ng Panginoon, hindi ko pa ito maintindihan ngayon. Yung pagsunod ko sa DSC form, hindi ko pa ito maintindihan. Pero sinusunod ko kasi alam ko ito yung gusto ng Panginoon. Day by day po, naintindihan ko, ang dress reform pala is health reform. Okay. Ang una kasi naintindihan ko sa dress reform, ayaw kong magsuot ng may showy yung makita yung cleavage, yung ganyan, yung naka-short, short, nag-short talaga ako ng noon, nung nakikita na talaga yun talaga yung ko noon. Tapos, ayun yung mga kapatid, yung time na yun po, naano ko sa Panginoon ba na kung paano niya talaga ako gina-guide na ito yung tama at hindi tama. Alam niyo mga kapatid, nung una, nag-dress reform, hindi pa ako dress reform, sinabi ko sa sarili ko, gusto kong lumbas kasi ganyan, gusto kong attraction nga yung attraction. Pero pag may lalaking, pag ganyan, yung ganyan mga yung mga lalaking sabihin natin, kasi di man nila alam, kasi ngayon, deceive pa rin sila, kung ganyan. Nagagalit ako, kasi nga, bakit walang respeto to So ganyan yung inano ko, walang respeto. Ngayon ko nalaman, kaya pala walang respeto, dahil ako mismo walang respeto sa aking panunood. Nako niyo mga kapatid, kaya kailangan ko mag-reform ng dress. Kasi paano makikita yung light kung ako mismo ay salawayin? Yun yung pasaway sa aking sarili. So hindi makikita. Kaya isa yun na pagpaano sa akin na kailangan ko mag-dress reform. Nako niyo mga kapatid. At nung nagsimula na pong light, day by day, naunawaan ko rin na health reform din pala tong dress reform. At character building din pala tong dress reform. Bakit po? Nung hindi pa ako nag-dress reform, alam ko, paano ako, ang kape naman. Naku. Palaging, maraming yung putak ng putak sa bibig. Kasi kung iba kasing tayo iba tong nagde-dress reform tayo. Kasi bakit mga kapatid? Walang lamok, hindi masyadong malamukan ka ba? Aside dyan, yung mga air, yung mga dirty air ba? Na yun yung rason bakit kumakate. Isa yan So, ma-preserve yung health. At saka yung ating character din, maliles yung ating putak ng putak. Aside dyan, nakakapag-warm din siya ng ating blood. Ako yung kapatid, ang dress reform is nakakapag-warm din nating blood. Kaya dapat hindi siya, sa air din ba, panuhot, sa tagal yung panuhot. Oo, mapanuhatan, kaya nga naman. Kaya ako noon din mga kapatid, nagbabaklis din ako So, sumasakit yung tiyan, lahat na sumasakit kasi nga dahil sa hangin na napabasok talaga. Kasi open, di ba, yung ating mga holes, na yung mga holes to. Kaya din ko, hindi lang pala to sa last, yung pananay, yung dress reform, pati rin pala sa health. Kaya dress reform is health reform din po. So kaya kung sinasabi ng iba, para ka ng nanay, okay lang. Hindi na ako magkakasakit. Okay lang po. Hindi na ako mangangati. So kung iba, hindi natindihan, at least ako.
alam ng Panginoon na ito yung gagawin ko dahil ito yung makaglorify ng Panginoon. So, yun po yun. So, next po, dahil dito po, he was oppressed and he was afflicted, he opened not his mouth. Ito po yung gusto ng Panginoon po sa atin in this last days, mga kapatid. Na kahit siya nga po, di ba, dinuraan, ano pang ginawa, sinuntok, ano pa, lahat na ng pangbubuli, hindi naman niya ginawa, sinasabihan, pero ang ginagawa niya, para talaga siyang sheep, na hindi na nag-retaliate, hindi na siya kasi alam niya sarili niya na wala siyang ginagawang masama. Tayo po sana din yan ngayon. Na alam natin ba, kung meron man tayo, kung nagkasala man talaga tayo, sabi ng Panginoon, meron tayong manlalaban. Hindi comforter, manlalaban. Sa Tagalog, manlalaban? Tagapagtanggol. Kung magkasala man tayo, alam niyo mga naintindihan ko dyan? Kung nagkasala, ginagamit din to ng iba eh. Sabi naman ng Bible eh, kung magkasala man tayo, meron naman tayong Jesus Christ na lalaban sa atin. Hindi po yun naintindihan ko. Ang naintindihan ko po na meron tayong manlalaban, yung tayo ay willing na sumunod, tas nadapa, tas bangon ulit kasi nawasan natin yung word, may hope. Kasi yun doon ko na may insert na manlalaban. Yun yung si Jesus Christ. Di ba? Or the comforter. So yun po yun si Jesus Christ din po mismo. Siya po yung ating perfect example. Perfect example po si Jesus Christ. Kung paano po mamuhay na hindi na tayo basta-basta nagagalit. Pag meron pong kinukuhang gamit, na hiniram pero hindi na binalik. Ay, isa po ako niyan noon eh. Parang naano ko talaga pag hindi na binalik. Parang, ano ba? Puso ka na? Ay, nabuso ka. Pero kayo, naintindihan ko po mga kapatid na wag pala talagang mahalin yung mga bagay sa libutan. Kasi isa yun stumbling block sa isang gusto ka ng sumunod. Yeah, ano yung mga kapatid? Na gusto ng Panginoon na tayo yung isang maging example dahil si Christ tapos naman. So gusto niyang merong followers na kagaya na kanyang pagmumuhay na gusto niya na sa atin mangyari din ngayon. Kung may one man po na gagawin ang gagawin ni Christ, marami pong, alam niyo na namatay, sino nga nag-trending to eh. Namatay yung basketball player, na ano ko lang sa Facebook. O Rene Bartolomeo niya, ano yun? Hindi ko siya in-example ha. I mean ba, di ba nakita niyo yung mga praise ng mga tao sa kanya kasi nga mabait daw siya? Mabait daw. Pag yung opponent niya, pag itinatayo niya, opponent niya ba? So nakita ng mga tao, yung parang kabayanihan niya. Pero hindi ko siya sinasabi example ha, na kasi sa libutan yung basketball yung hindi ko alam yung kanyang estado sa pananampalataya. Ang akin po lang sinasabi, kung mayroon palang isang tao, hindi ko alam kung ilang followers po sa Facebook meron siya. Ilang Facebook. Pero nung namatay siya, ang menteryo parang puno po ng tao. Ano ba? Saan sa Bible nakikita niyo sa Bible na mga senaryong ganyan? Nung namatay po si Lazaro. Di ba? Nung namatay si Christ, sino na naman tong nabuhay? Imbis patay na yung isa, meron na naman tong nagsitulputan. Nung parang pinaglalaban kung yung namatay na nakuha niyo mga mga kapatid, na pag may isang tumayo sa Panginoon, maraming ma-enlighten, maraming makakabig, maraming madadala sa paanan na mako-convert. So yun po yung makukuha kong example dyan. Pero hindi po yung example lang, nag-basketball tayo, hindi po yung ganyan, kasi hindi po tayo tinuturuan ng Panginoon na ganyan po sa sanlibutan po, okay? So next po tayo, the laver. In the courtyard, near the altar, there was a large wash basin called the laver. The priests were required to wash their hands and feet before entering the sanctuary or presenting a sacrifice according to Leviticus 8:11. Bakit nga po? Bakit daw po ang priest ay hindi siya makapasok kung siya ay yung madumi pa yung dapat ay maglinis talaga siya gamit yung sa laver na tubig. The laver represent ano po? And this was necessary because if they were not clean when they entered the sanctuary, they would die. Ano po yung dirt or madumi sa spiritual na pananampalataya? Sin. So, di ba, we must follow the Lamb wherever He goeth. We must follow the Lamb wherever He goeth. Pumasok siya sa holy place. At siya yung priest, di ba? So, kung tayo ay sumunod kay Christ sa holy place, sa ano dapat din gagawin natin? Sa labas, doon sa maghugas muna. So, mag-surrender. At anong ibig sabihin ng baptism? Sabi pa na anak ko, nung andun kami sa Ilocos, di ba may tubig, maraming tubig doon, naglalaba kami. And sinabi ng anak si Kyrie, sinabi niya, Ma, bakit yung tubig, ay bakit yung pag naglalaba tayo, yung dumi, ay bakit tayo naglalaba, ito yung kuya, represent, di ba? Yung water, sino ngayon? Jesus Christ. At yung dumi, ito yung represent sin.
Kailangan natin yung labahan. Anong sinasabi sa Revelation? Kailangan nating maglaban ng ating damit araw-araw, daily. Yun po yung ating kasalanan. Isasubmit po natin yan daily, moment, every time na magkasala po tayo, yun po yung gusto ng Panginoon. Na paglalabhan po talaga natin moment by moment yung ating mga nagawang kasalanan. Dapat po aware tayo sa ating mga ginagawa every moment. Dahil kung hindi po tayo aware, alam niyo mga kapatid, hindi po tayo makakatayo sa crisis. Kasi kung ano yung karakter po natin ngayon, yun din po yung karakter natin pagdating ng sandilo. Sino pong naniniwala na malapit na yung sandilo? Ay, amen po. Naniniwala pa akong malapit na. Kaya may urgency po eh. May urgency po na yung pagre-reformatorio na sa mga pamilya ko karon, ngayon, sa asawa ko. Lagi ko pong sinasabi talaga sa mga anak ko, sa asawa ko, nag-share kami na wag na po tayong yung parang naglalaro lang sa pagpananampalataya. Dapat may kabanalan na talaga. Kasi nakikita ko yung urgency eh. Yung angels message, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Ano pong ibig sabihin ng fear God and give glory to Him? Paano po natin na-apply yung fear? Fear God and give glory. What is one meaning of glory? Sa 1 Corinthians 10:31, whatsoever you eat, you drink, you do all to the glory of God. Kaya po lahat po, alam niyo mga kapatid, kaya lahat po, nang dahil sa ating message po, lahat po ng nakita kong kasalanan, darkness po, sa awa po ng Panginoon, talagang give up po talaga. Kasi nakita ko po yung darkness. Nakita ko yung dapat iwanan kasi alam kong ito ay hindi makakabuti sa akin at hindi rin po makakabuti sa aking kapwa. Ako yung mga kapatid, na kailangan po natin sa ating sarili na ma-fix muna dyan sa Panginoon bago tayo mag-approach sa iba nang makita po yung totoong liwanag. Kasi nga po, hindi po makikita yung liwanag kung tayo mismo hindi natin pinapractice sa ating sarili. Ano po tayo magsasabi? Health reform. Ang ating pinapractice, pangpatay po ng ating katawan. So, para di ba parang mahulog na hypocrite? Hindi pa ako exempted dyan. Pero, yung continuation na, Panginoon, gusto ko na talaga itong iwan, Panginoon. Nagkakasala na naman po ako, Panginoon, tulungan. Neneglect ko na naman po ang Panginoon, yung ano ko sa anak ko. Meron kang pleading ba lagi? Hindi mo pinababayaan yung sin. Dahil God is love ba? Okay, pabayaan niya yung sin? Hindi po yun gusto ng Panginoon. Ang gusto po talaga ng Panginoon, i-confess po talaga natin kung ano yung nagawa nating kasalanan sa araw ngayon or sa every moment po natin ginagawa. So dito, this was necessary because if they were not clean, when they enter the sanctuary, they would die, which symbolized being in the presence of God with sin in their life. The water in the laver represented cleansing from sin and baptism, as mentioned in Titus 3 verse 5. Not by works of righteousness. So, wala pong yung ating own righteousness. Kasi sino po yung gumagawa? Si Christ po mismo. Kung paano siya namuhay noon, binabasa natin at yun din yung ating ginagawa ngayon. By God's grace po. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing the Holy Ghost. Next. So, pasok po tayo sa holy place, the table of showbread. So, yun po yun. And the first compartment of the temple was called the holy place. Ano nga po yung una? Sa labas, sa courtyard? Altar of burnt. Pangalawa, laver. At dito din sa loob, the table of showbread. In the first compartment of the temple was called the holy place. Here were several pieces of furniture. On the north was the table of showbread, which was replaced every Sabbath with 12 fresh bread loaves. This bread represents the word of God. So kaya po ang ating ginagawa ngayon, Sabbath day po. Every Sabbath daw po, opposite po sa ginagawa ngayon ng almost nag-aangkin na mga followers po ni Christ, nag-aangkin na mga present truth believers. Ano yung kulang mga kapatid? Dapat, which was replaced every Sabbath with 12 fresh bread loaves. Fresh. Bakit po siya dapat tinatawag ng fresh bread loaves? Kasi dapat ang ating minaminsahe po sa loob ng simbahan in these last days, present truth. Hindi po dapat, nakatim na kayo ng bahaw, di ba bahaw? Di ba pag bahaw, parang walang gana. May time na siguro, yung ako, kumakain ako ng bulad noon bulad. Masarap yung bahaw, pag bulad, ganyan. Pero kung, yung tuyo. Pero ngayon i-apply natin sa for application sa ating panampalataya ngayon. Pag bahaw yung ating kainin, parang walang,
Ganyan sa simbahan, nakakatulog pa. Parang walang kabuhay-buhay ba? Kasi nga po, ang gusto ng Panginoon, fresh. Yung ano yung kinakailangan natin ngayon in these last days. Present truth, present duty. Alam naman natin yung mga yung mga katutusan ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano ang ating gagawin, babasa lang ba tayo? Di ba? Magbabasa lang ba tayo? Or ating sinusunod kung ano yung ating binabasa? So yun po yung pinaka-importanting gusto na Panginoon malaman po natin ngayon. Sabbath with fresh bread loaves. This bread represents the word of God. Matthew 4:4 says, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." So next po tayo, the 7-branch candlestick. Okay. Still within the holy place, there is a candlestick known as the 7-branch candlestick. This candlestick has 7 branches, which symbolize completion, as mentioned in Genesis 2:2. Saan na nga po tayong church ngayon? Ipangilang church yun? 7. Nagkataon lang po ba? Walang coincidence po sa Panginoon. Kaya nakita ko po yung urgency sa pagsunod. Kasi nakita ko po yung judgment. Kung hindi ko to gagawin, Panginoon, sa aking sarili, ako lang pala din yung mapapahamak. Hindi lang po ako, madadama yung mga anak ko, madadama yung mama at papa ko, madadama yung asawa ko. Kung hindi ko po babaguhin sa pamagitan yung mga salita, ang mangyayari po, lost po ako, lost po din yung mga nakapaligid po sa akin. Isa po yung inisip ko lagi. Na kaya po, nakapag-ano talaga bang gusto ko mag-aral ng sanctuary. Kasi napaka-importante po talaga nitong sanctuary, na pinagtibang-tibang po talaga ba, napakabigat po ng sanctuary. So dito po, di ba, andito tayo sa last church, which is the Laodicea. Tayo po ay nasa Laodicea Church. Hindi pa ako exempted nun. At dahil tayo ay nasa Laodicea na, ano pong ginagawin, sabi ng Panginoon? Dahil ikaw hindi rin, isusuka kita. Di ba? Isusuka niya. So ang gusto pa ng Panginoon, kung ikaw ay mainit, patuloy talaga, painit. Dahil kung tayo ay init, at nga, for example po, ngayong Sabat ngayon, banal. Kumakanta, sigasig. Bukas, ano pinapatugtog natin? Yun yung ating ilagay po sa ating isipan. Bukas, ano yung ating sinusuot na naman? Bukas, ano yung ating sinasabi? Ano yung ating mga pinagbibigkas sa ating bibig? Ano yung ating mga galawan? Ito po yung mga kapatid, yung parang pinupukaw ako lagi. The more na mag-ano ako nito, the more na mag-share ako nito, parang ako lagi yung, sinasabihan. Kaya pala, lagi ko sinasabi mga kapatid, kagaya ni Pablo po, kung hindi daw niya i-share yung gospel, siya din yung, kasi meron palang blessing pag nisi-share mo yung gospel. The more you share, the more you learn. Napaka-experience ko po yan. The more I share, the more I learn. Well, nag-share po ako, share. Tapos bilang mapapagano na ako, okay. Oh, praise God, no? Yung parang, ganyan, ganyang mga, na-feel nyo rin po yan? Yung ganyan na paano ba na, kaya pala. Pero sinasabi mo na, yung guided, ano ko ba, yun siguro, yun yung ng banal na espiritu. Kaya yung kino-convict niya tayo, kung ano yung katotohanan at hindi katotohanan, ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. So yun po yun. So still within the holy place, there is a candlestick known as the 7-branch candlestick. This candlestick has 7 branches which symbolize completion as mentioned in Genesis 2:2. At tanong ko po mga kapatid, ang 7-branch candlestick po, sa loob ng holy place, ano po ang ginagawa niya? Patay po ba siya? Nakailaw. Ilang beses po siya nakailaw? Always po. Dahil pumasok si Jesus Christ dyan sa holy place. At tayo ay nagpo-profess na nag-follow kay Christ. So ano po dapat ang ating ginagawa? Dapat lagi din po tayong nag-iilaw. Nakuha po mga kapatid? Lagi din po daw tayong nag-iilaw. Hindi lang ngayong araw, ngayong Sabat, kundi daw araw-araw na makita yung kabanalan. Kasi nga po, di ba, yan yung isa, hindi naman po pero di ba sabi ng Panginoon na, by their fruit ye shall know them, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Hindi po dahil nagmamasid ako, ano ginagawa niya, ano kinakain niya, siguro nag-ano pa to, kumakain pa to, ano. Hindi po niya yung ibig ko sabihin. Ang sabi ng Panginoon, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them, and by their fruit, ye shall know them. Meron din po akong mga failures ngayon, pero by God's grace po, lagi ko po yung kino-cope up. Kasi hindi ko pong gusto maging dwarf. Gusto ko pong lumago kasi gusto kong lumago din yung mga anak ko. Hindi yung mga anak, para ma-share yung gospel ba sa iba,
So yun yung isang inaano ko sa Panginoon, ba, tulungan niyo po tulungan niyo po ako, Panginoon, na yung kahit ngayon mapagsalita ako, parang malakas magsalita ba? Ano yan? Paspas. Mabilis. Mabilis magsalita, pero lagi ko talaga, Panginoon, i-ano niyo po, Panginoon, na ma-share ko po to na kahit paspas man, pero sana clear po sa kanila, na at least masundan nila ba, or masundan ninyo yung mga sinasabi ko. Kasi ako rin mismo is nag-strive din sa aking pananalita. Kaya yun po yung gusto ko mangyari din mo sa inyong lahat. Okay po, the lamps of the candlestick represents us, and we are called to share the truth with those around us, as stated in Matthew 5:14. Additionally, John 1:9 tells us, that was the true light, which lighted every man that cometh into the world. And question po mga kapatid, what symbolize, ano po nagsisimbolo sa, paano po mag-iilaw yung light? Dapat meron siyang langis. Okay. Ano po yung kulang ng 5 foolish? Okay. Dahil anong kulang po sa kanila? Nababasa naman sila. Meron din silang, sinusunod din nila yung, kasi nga yun nga, yung kulang ng banal na espiritu ba na. Kumbaga, hindi nila talaga inaano ba sa kanilang sarili ba, nagbulay-bulay sa kanilang sarili, ano pa ang gusto mo, Panginoon, ano pa anong gusto mong gawin ko ngayong araw. Kulang sila ng ganyan, yung 5 foolish. At ayaw ng Panginoon na ganyan po tayo. Ang gusto po ng Panginoon, daily po tayo, every moment, kahit anong ginagawa po natin, ang gusto po ng Panginoon, lagi po tayo nagbubulay-bulay sa ating sarili. Ikaw po ba ay nalulugod sa aking ginagawa ngayong Panginoon? Ano po ang aking gagawin? Ano po yung gusto mo mangyari ngayong araw? Yun yung gusto ng Panginoon po sa ating in these last days po. Nang tayo po ay makatayo at hindi po tayo malak ng oil. Yun po yung Holy Ghost. Diba naghihintay tayo ng latter rain po? Sino po naghihintay ng latter rain? Naghihintay po tayo ng latter rain. Amen po? Okay? So, yung langis, hindi po yan mag-iilaw. Yun nga po, hindi po siya mag-iilaw kung walang langis. Represent, the oil in the lamp signifies the Holy Spirit. The Holy Spirit lightens our minds to the word of, kasi ang banal na Espiritu, siya po yung mag-guide into all truth. Paano mga kapatid, kung wala tayong pinag-aralan? Paano nga po makakapasok yung banal na Espiritu? Paano siya mamumuhay sa atin kung tayo ay hindi po nagbubulay-bulay? Kung paano sundin yung kanyang kautusan? Paano mamuhay sa kabanalan? Kung parang ano lang tayo ba? Parang at least lang, pwedeng maya, mag-worship tayo, pwedeng maya, kung ano nang gusto natin gawin na natin. Kasi majority po, ganyan po yung nangyayari. Aminin natin sa hindi mga kapatid, nandito na tayo sa Laodicea, at ang gusto ng Panginoon po, lumabas po tayo sa pagka-Laodicea. Sayang po, lumabas na tayo sa mainstream. Ang nangyayari, para dinala rin natin yung mga lifestyle ng pagka-mainstream natin noon. Or pagka, na-receive natin na doctrine ba? Kumbaga, nakainom pa rin. Hindi pala, alam niyo yung, nakatry na kayo ng natulog tapos gidaman. Ay, hindi urom yun, urom. Yung parang hindi ba? Para kang ginaganon. Bangungot, okay. Yung bangungot, ganyan lang din po yan eh. Akala natin, nakalabas na tayo sa error. Ay, hindi pa pala, binangungot pa pala. Naranasan nyo yun? Na binangot ka, nakagising ka, tas bangungot pa rin? Matindi yun. At ang ending yun talaga iba, patay talaga. At ang gusto na pa yun, sana magising na tayo sa katotohanan. Magising na sa pagkabangungot ba? Na wag na mananatili sa sin. Okay? So yun po yun. So dito po tayo sa altar of incense. The altar of incense represents the prayers of God's people according to Revelation 8:3-4. So ang altar of incense po, ano pong ginagawa dyan? Yung mga saints po, di ba yung usok? Magiging mabango po yan sa Ama kung ang ating prayer is genuine. Ano yung ating prayer? Ang ganito lang pa, Panginoon, ngayong araw po, bigyan niyo po ako ng ganito, Panginoon. Yung mga ano lang ba na pang sa atin lang? Ang prayer po na mapupunta po sa Ama, mabango po sa kanyang prayer, po? Ano sabi ng Panginoon? Kumatok at kayo'y pagbubuksan, humingi at kayo'y bibigyan. So ano pong ating hihingin? While si Christ po as andito pa ngayon, andun pa ngayon sa most holy place, ano ginagawa niya? Nag-intercede siya sa Father. Gumagawa siya ng atonement for us. Atonement. Atonement po, sino po natin ang atonement? Blotting out of sin.
Okay, blotting out of sin. Example po, tao po, pabili po ako, tao po, tapos ako ganyan. Ano yung sayo? Alang naman na wala kang sasabihin. Bumibili kayo. So, dapat meron ganito po sa akin. Ayan po yung candy na yan. Example lang. Meron po, yung gulay na yan. So, meron siyang sinasabi at ina-accept ni Jesus. Or yung anong nagtitinda. Okay, ito sa'yo. Ibibigay. Example po sa ating pananampalataya. Panginoon, lack po ako nito. Meron po akong sin na nahihirapan po ako. Adik po ako sa games. Napaka-adik ko po sa sayaw, Panginoon. Mayroon kang kinakatok sa Panginoon. At pagbubuksan ka ng Panginoon. Dahil will niya yan, ibibigay niya yan. At dyan na, mabablot out yung sin. Dapat constant repetition lang. Dahil kung dyan lang na araw mo, isasubmit yan, tas bukas, wala ka namang conscious, ginagawa mo na naman, wala talaga. So mahulog na marami na namang kasalanan yung magawa, hindi mo na mamalayan. So kaya sabi ng Panginoon, every sin po nating nagawa, gusto ng Panginoon, i-confess po natin yan. Nako po mga kapatid. Okay? And another angel, the altar of incense represents the prayers of God's people according to Revelation 3-4. And another angel came and stood at the altar having a golden censer. And there was given unto him much incense, that he would offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. Okay. So next, papasok na po tayo sana po tayo? Most holy place. Okay po? Dito po ay an Ark of the Covenant. In the sanctuary, the last compartment is known as the most holy place. It contains only one piece of furniture, which is the Ark of the Covenant. This chest was made of acacia wood and overlaid with gold. The mercy seat was situated on top of the Ark, where God's presence resided, with angels on each side. Inside the ark were the 10 commandments that God gave to Moses on Mount Sinai, the golden pot that held manna, and the Aaron's rod that budded. Hebrews 9:4-5. Yan yung sa Hebrews 9:4-5. So ano yung nasa most holy place? Ark of the Covenant. At ano yung nandyan? Ano yung nasa loob? Diba yun yung 10 commandments? 10 commandments. At nasaan ngayon si Jesus Christ? Nasaan po si Jesus Christ ngayon? Amen. Okay po. So, andun siya sa most holy place. Gusto ng Panginoon po na ibabalik niya po lagi niya tayo sa 10 commandments. Kaya napakabigat po ng 10 commandments. Kaya nga, parang nalulungkot lang ako din po mga kapatid, pag yung isang kapatiran o hindi kapatiran, yung kahit iba na hindi pa na basta 10 commandments. Yung makikita kong nasa lost condition siya or hindi pa niya naintindihan talaga yung ng Panginoon. Naano ko sa Panginoon ba? Kaya pala talaga yung Catholic, kaya pala talaga iniiba yung yung asa na yung remember the Sabbath day. Di ba nasa third na? Tini-third nila eh. Sino na kaya yan? Sa Catholic. Iniiba nila yung 10 commandments. Na ano yan? O parang inisa na lang yung number 2 sa number... so kasi nga po, gusto ng kaaway na ma-confuse or mawala sa landas. Kaya yung Panginoon, inilagay talaga siya sa most holy place. Kasi napaka-importanting 10 commandments. Dahil yan yung ating salamin eh. Yan yung ating salamin paano mamuhay. Paano maging banal. Kasi ang Diyos ay banal. At dapat natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng kanyang mga utos. At hindi lang po dahil nagbabasa lang tayo na ganyan, thou shalt not kill, thou shalt not steal, na hindi naman, wala tayong desire na gawin din yan. So ang mangyayari po, ano po mangyayari? Parang wala din kabuluhan yung ating mga pagbabasa. So yun po yung mga kapatid. Napaka-importante po ng 10 commandments. Kaya ibinabalik po lagi tayo ng Panginoon dito sa sanctuary doctrine po talaga. Dahil ang ginagawa po kayo ni Christ, nagba-blot out siya ng ating sin. Kung nakita natin na nagkasala tayo sa 7th commandment, ano pong gagawin? Balik po sa paanan ng Panginoon. At andun po siya ngayon sa most holy place. Naghihintay sa mga makasalanan, kagaya natin, na mawala yung ating
Yung ating yung isa kasi yung may nagpapaburden sa atin yung sin. Nagpapabigat lalo sa ating ngayon, estado ngayon. Yung ating sin na ginagawa, nagpapabigat lalo yan sa ating pananampalataya. Kaya ang gusto ng Panginoon, mawala yan eh. Mawala po yan. So yun yung gusto ng Panginoon. So sa Revelation 14 verse 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ano po yung faith ni Jesus? Sabi niya sa Matthew, ano sinabi niya sa Matthew 5 verse 17? Hindi siya pumarito para, ano ngayon? Hindi siya pumarito sa libutan para walain yung kautusan, kundi kanyang tinupad. Diba yun yung sa yan? So yun din po yung gusto ng Panginoon sa ating these last days po, para hindi po tayo maligaw po ng landas. Kasi ang kaaway po, gumagawa po siya ng paraan paano po tayo mahatak na naman pabalik. Lahat po ng devices gagawin niya, i-divert niya yung ating minds para hindi po tayo mag-focus sa kanyang kautusan. Kaya wag po tayong sa sinasabi ng iba na, bakit kayo nagaganyan? Bakit niyo ginagawa yan? As long as alam po natin yung ginagawa natin at kung ano yung sinasabi ng Panginoon, wag po tayong mabahala kung ano yung mga binabato sa atin ng iba. Offshoot man yan, yung extreme. Kasi meron iba na extreme din eh. Sa ginagawa nating reformation, okay lang po yun. As long as alam mo po kasi si Jesus Christ nabantugan din naman siyang extreme noon eh. Si Noah, extreme din, nabantugan siya ng extreme. Si Elijah, extreme din. Kaya yun po mangyayari din is dahil sa kanyang mga tao. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa na kahit po meron pa tayong mga failure ngayon, ay importante po, alam natin yung ating mga kasalanan at alam po natin kung ano ang ating mga gustong ipabago sa Panginoon. Kasi po, tutulong po yung Panginoon. Kasi wala po tayong magagawa sa ating sarili. Kailangan lang po natin talaga i-submit sa Panginoon kung ano yung ating mga neglect, ano yung mga kasalanan na nandito pa sa atin ngayon para po matulungan po niya tayo na mawala po yan. At yun nga, maging mapabanal pa tayo sa mapalapit po sa Kanya. So conclusion, the sanctuary had a clear and significant purpose to illustrate the plan of salvation. As we observe the various elements throughout the courtyard, holy and most holy place, it became evident that each piece of furniture had a distinct symbolism and meaning. The courtyard represents the earthly realm, while the holy and most holy place represent the heavenly realm. So far po sa ating pag-aaral ngayon, gaano po ka-importante yung sanctuary doctrine na pag-aralan? Gaano po siya ka-importante sa ating salvation? Grabe ka-importante po, no? Parang makikita mo talaga yung plano sa kaligtasan. Pag tayo po talaga ay nag-aaral sa sanctuary, makikita po talaga natin yung ating mga declension. Makikita natin yung ating mga kamalian. Darkness, evilness, makikita po natin yan kung tayo po ay nakatuon lagi sa sanctuary doctrine. Kaya sabi nga ni Prophet Isaiah na ang mga mensahero dapat ay hindi daw tumatakbo sa ganitong usapin. Doctrine of Sanctuary, the faith of Jesus, and the Ten Commandments. Di ba po? Kasi yun yung solid pillars natin na dapat hindi talaga mawala. Kasi yun yung titirahin ni Satanas para hindi po tayo makatayo in these last days. Okay, next. The great plan of redemption, as revealed in the closing work for these last days, should receive close examination. The sins connected with the sanctuary above should make such an impression upon the minds and hearts of all that they may be able to impress others. All. Ilan daw po? Ang lahat need to become more intelligent in regard to the work of the atonement, which is going on in the sanctuary above. When this grand truth is seen and understood, ito na po, those who hold it will work in harmony with Christ to prepare a people to stand in the great day of God, and their efforts will be successful. So yan po yung mangyari. At ito, isa pa? Wala. Ay, iba na pa to. So, okay, by study, meditation, and prayer. Ano daw po? By study, meditation, and prayer, God's people will be lifted from common earthly thoughts and feelings and will be conformed to Christ and His great work in cleansing the sanctuary above from the sins of men. Their faith will follow Him into the sanctuary. So, ano po mangyayari pag matintindihan na natin yung sanctuary? Their faith will follow Him into the... Bakit po? Kasi naiintindihan naman natin yung light. Naiintindihan na natin yung daan. Ito pala, Panginoon, yung daan mo. Kailangan, ito pala yung daan ko at ito yung daan mo. So, kinakailangan ko itong iwan yung daan ko sa aking daan para makasunod ako ng lubusan sa inyo. Kasi nga po, walang Laodicea na makakapasok sa langit. Wala pong half the Lord, half the world.
Kuha po natin mga kapatid. Kaya po ang gusto po ng Panginoon, repentance po. Repentance po yung gusto ng Panginoon. Kung prepare na po tayo, kung yan na po lagi yung ating iniisip, desire na po natin na mag-repent lagi, desire na po natin na maging banal dahil banal yung Panginoon, prepare na po tayo sa pagparito ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Okay? So their faith will follow Him into the sanctuary, and the worshipers on earth will examine their lives and compare their characters with the great standard of righteousness. So, isa pa mga kapatid, kung malalaman na natin yung sanctuary doctrine, ano po mangyayari? Hindi na tayo, ay, ano man to si ano? Ay, galit talaga. Nagsimba ako, nakita ko. Ginanon niya ako, nasaktan talaga ako sa kanyang sinabi. Wala nang ganun mangyayari. Ang mangyayari na nakita mo yung sin niya, nilalapitan mo na siya, at kina-encourage mo na siya. In-encourage mo na ba? Na hindi maganda yung ginagawa natin, pag ganito. So, ang nakikita natin, imbis na i-judge, ang makita natin, pag nasa exam, naintindihan na natin yung sanctuary, ang makita natin, ito na, and the worshipers on earth will examine their lives and compare their character with the great standard of righteousness. Hindi mo na makikita yung karakter ng iba. Kung ano pa yung kinakain niya, ano pa yung practices niya, ano pa yung... Ang mangyayari na, kung ano yung naintindihan mo, isinishare mo na sa kanya. At siya na ang bahala, ang banal na espiritu na bahala na gumalaw sa kanyang buhay. At siya na ang bahala rin kasi may ano man tayo, hindi man tayo kinukontrol ng Panginoon. May choice tayo. Ang importante is ating ipinahayag yung katotohanan. Yung tao na sinira mo, yung bahala kung ano ang pipiliin niya. Ano nga po sinasabi sa Deuteronomy 30:19? Today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you may choose life, that you and your descendants might live. So kahit meron tayong choice, meron tayong freedom of choice, ang gusto talaga ng Panginoon, piliin natin yung life, blessings, yung hindi curses. So ito po yung mayari, and the worshipers on earth will examine their lives and compare their characters with the great standard of righteousness. So wala na pong judgment na magaganap. Kung may makita mang error, ano na mayari? Prayer na. So ang mayari na, magiging madasalin ka na. Pinag-pray mo na yung nag-error. Kasi nakikita mong wala pa nga siya sa landas nawala pa siya ba? Kaya kailangan niyang may umagak sa kanya at makita yung daan. So dapat merong magtuturo. At dapat magtuturo, living by example din. Kasi nga po, faith without works is dead. They will see their own defects. Okay, makikita yung kanyang depekto. They will also see that they must have the aid of the Spirit of God if they would be fitted for the great and solemn work for this time committed to the ambassadors of God. Ambassadors of God. Ang ganda pakinggan, ambassadors po tayo ng Panginoon. Okay po? So it is not necessary that anyone should yield to the temptations of Satan and thus violate his conscience and give the Holy Spirit. Every provision has been made in Word of God whereby all may have divine help. Okay, dito lang po tayo sa red words. But however much one may advance in spiritual life, yun po mga kapatid kung gaano po kaimportante yung practical na pagsunod. Hindi yung theory lang, na mabasa lang natin, walang application. But however much one may advance in spiritual life, he will never come to a point where he will not need diligently to search the scriptures. For therein are found the evidences of our faith. Blue ba yan? All points of doctrine. Tingnan niyo mga kapatid, kahit gaano pa natin kaintindi yung Genesis to Revelation, alam na natin yung Genesis to Revelation, alam natin yung all verses, alam na natin yung Trinity, yung Godhead, alam na natin yung lahat-lahat ng doctrine, pillars of faith, alam na natin. All points of doctrine, even though they have been accepted as truth, should be brought to the law and to the testimony. If they cannot stand this test, there is no light in them. Well, nababasa ko yan mga kapatid. Sa aking sarili talaga ko una ng na, Panginoon, yung katotohanan binigay mo sa akin Ang ano dito sa akin, yung lalong nagpapa-encourage na mas lumapit ako sa Panginoon, should be brought to the law and to the testimony. Kailangan pala talaga may testimony. May makita talaga sa iyo ba kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kasi pag hindi tayo nakaano sa test, nag-fail na tayo sa test, example po, health reform. Sabi na Panginoon, di ba, in the last days, health reform, so dapat bumalik tayo sa original na dieta. Mas uniuna pa natin yung ating tiyan. Kasi masarap. Ano yung mayari? If they fail this test, it is because there is no light in them. No light pa rin pala talaga tayo.
Kaya wala tayong pagmamalaki na alam ko yung katotohanan. Kasi, pag hindi tayo nakastand sa test, sa appetite, bakit po nakastand si Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel sa Nebuchadnezzar, Sandelo na principle? Kasi po, grounded sila eh. Na, ano sila? Ano po kinakain nila? Masarap yung pagkain ng yung hari noon. Pero bakit sila nakatayo? Dahil alam nila yung prinsipyo. Alam nila yung anong makakabuti sa kanilang ano ba? Dahil sa panahon din ako, sabi ni Daniel, sa panahon na kakain ako niyan, hindi na ako makakapagsamba sa Panginoon. Bakit? Yun nga, confusion. Kasi affected lahat ng ating faculties sa ating. At saan ilalagay ng Satanas ang marka? Ano ba yan? Marka ba yan na 666 ilalagay? Napapatikan 666? Ganun ba yun? Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, ilalagay niya po dito sa ating, di ba sa kamay at sa noo? Ilalagay po niya yung kanyang karakter. Di ba may tatlo yun sa Revelation? Na, yung sino yung, pwede makibasa po sa Revelation? Nakaka-receive na the image of this name, the name, number. Sige, pakibasa nga po, please po. Revelation 13, Verse 17, verse 17. And that no man might buy or sell, or say he that had a mark or name of the beast or the number of his name. Okay, ano yun? Say we that have mark. Ano yung mark ng beast? Sunday. Sunday is our mark. Kiniklaim nila yan. Sunday. Ano pa? The name of the beast. Okay, name of the beast. Ano yung name ng beast? Character. Di ba? Alam niyo yung ang Panginoon, si Moses, ipakita niyo sa akin yung glory at ipinahayag ng Panginoon yung kanyang character. At si Satanas, meron din siyang character. Tatlo yan The mark of the beast, the number of his name. Ano yung number? Character. Kahit na tayo ay Sabbath keeper. Guys, paglagay, Sabbath keeper ako so hindi ako makaka-receive ng mark of the beast. Kasi Sabbath keeper man ako. Sunday lang man yung So, exempted. Exempted po ba? Kay Sabbath keeper. Paano yung the number of his name? Sabbath keeper ka nga, Sabbath keeper nga tayo, pero meron naman tayong number of his name. Ano yung number? Character ni Satan. Meron tayong judgmental character. Meron tayong, Anong character ni Satan? Maraming character si Satan na kaya dapat natin magbantay sa ating sarili. Accusers of the brethren. Ano pa? Sige, sabihin niya na lahat. Ano pang nyo? Number of his name kinakailangan natin nung malaman. Kasi hindi lang po Sunday yung, dito? Ano pa? Yung mga idolatry. Kinakailangan din yun ng mga youth ngayon kasi majority po ng mga youth ngayon, na-addict na po sa ML. Ano pa yung mga laro? Kahit TikTok, nagti-TikTok din. Kasamahan lang din natin, pero hindi natin nagja-judge. Ang sinasabi na Panginoon, dapat lumabas na tayo sa pagka-Laodicea. Kaya kahit po Sabbath keeper po tayo, andito naman yung number of his name. Wala pa rin po tayong takas. Nako po? And the image. Image ba yun? Last? The number of his name. Number of his name. Yun yung last. At may image. O yung kanyang. So yun po yung mga kapatid. Na ang ating pong, pag maintindihan na po natin yung sanctuary doctrine, hindi na po tayo tumitingin sa ating kapwa. Ang natitingnan na po natin yung awa. Kung paano sila lapit sa paanan ng Panginoon. So yun na po yung mangyayari. Kaya wag po tayong magpakampante dahil Sabbath keeper na po tayo. Dahil present truth na po tayo. Alam na natin yung error of the Trinity doctrine. Alam na natin yung error of the state of the dead. Alam na natin all points of doctrine. Alam na natin. Pero dito tayo if they cannot stand this test, it is because there is no light in them. So bagsak pa rin pala talaga tayo. Ang gusto na Panginoon talaga ay, atin pa talagang saliksikin ang ating mga sarili kung saan pa tayo nagkulang. Kung ano pa yung deep search of the heart, yun po yung kinakailangan these last days po. Okay? So sa 2 Timothy 2:15, anong sinasabi dito? Bisaya to Sa study to show thyself approved unto God, a workman that not ashamed, rightly dividing the word of truth. So ano po yung gagawin daw po sa mga ambassador na Panginoon? Mag-study daw po. Study. Alam niyo mga kapatid, the more tayo mag-study, hindi naman sa iba yung matutulungan. Una-una matutulungan po tayo po. Naniniwala po kayong tayo unang matutulungan? Pag nagsa-study po tayo po unang matutulungan. Tayo po yung unang marireforma.
Hindi po yan, dalektar ba? Kan diretsyo sa iba. Kasi nga po, una po talaga sa atin, bago to makikita ang liwanag sa iba. So, dyan po nagiging buhay yung word pag merong living example. Kaya hindi lang po dapat evangelizing, but evangeliving. Evangeliving. So, yan po yon mga kapatid. So, dito, sa pamagitan ng pag-aaral, pagninilay-nilay at pananalangin, ang bayan ng Diyos ay itataas sa karaniwan. Makalupang ang mga kaisipan at damdamin. Ay, tapos ito kanina, no? Okay, yun na pala. Sorry. Okay. So, yun po yun mga kapatid na gusto pong ibahagi ng Panginoon sa atin pong lahat.